This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang pamilya ni Mario ang patunay sa katatagan ng isang pamilyang Pilipino na handang magsakripisyo para sa inaasam na kinabukasan. Gaano ka na ba katagal dyan sa New Zealand, Kisha? Parang nagpunta po ata ako dito end ng 2019. I think it was December, so about 6 years na po. Ano nga bang natapos mo, Kisha? UST Bachelor of Arts, Communication of Arts. Yung bang DZMM ang first job mo? First job ko po talaga is siguro yung as in full-time job is DZMM talaga sa special projects kay Miss May Siniza. And then napunta sa production as a production and technical assistant, tapos naging researcher. Anong nag-push sa'yo? Bakit ka napunta sa New Zealand? It's a combination ng na rin. Feeling ko that time I was going through like a quarter life crisis. Parang I want to experience something else. I want to study sa abroad. So yun po yung major factor bakit ako nag-decide na pumunta ng New Zealand. Ilang taon ng tatay mo sa barko? No, 36 na ako ngayon eh. I think dad started po, mga 4 pa lang ako eh. Every year naman umuwi si daddy. So, opo. Pero, siguro nasanay na rin sa dynamics. Couple of months nasa bahay si daddy, tapos the rest of the year nasa barko, ganyan. Ikaw ang panganay, si Kyle naman ang bunso. Opo, dalawa kami. Ako yung panganay, si Kyle is 3 years younger. During that time, na rin si Kyle, parang kakastart niya lang din sa barko nila dad. Ano naman ang life mo ngayon sa New Zealand? I'm working as a functions manager. So basically, sa isang company po dito sa Invercargill, I handle yung mga events, mga conferences, may work-life balance dito sa New Zealand. Like, after your work, sa araw na yun, that's it. Hindi ka na nila kukulitin. Kailan mo na-realize na gusto ko na ngang maging OFW? At okay lang sa akin na mawalay ako sa pamilya ko? Yung first ko po kasi napunta dito is hindi naman wala sa isip ko na permanent. Permanent na ako dito sa New Zealand. So, what I was thinking was that I'll just do 1 year and then I'll come back home. Pero naabutan ako ng COVID. Pero by that time, siguro after 3 years, naisip ko parang nandun ka na sa juncture na pag umuwi ako, anong gagawin ko sa ano pang gagawin ko sa Pinas? Parang nasanay ka na dito sa buhay dito, pero namimiss mo rin yung family mo sa Pinas. Wala ka bang homesick factor? May homesick factor, pero honestly po sa akin, I think it came sa latter part na. Siguro mga 4 years in, dun pa lang siya nag-kick in. Nabigyan ba kayo ng tatay nyo ng magandang kinabukasan because of seafaring? Yes po. Hindi naman kami as in well-off, hindi naman kami mayaman. Pero, hindi rin naman kami mahirap. Very middle class. Si mommy, magaling siya sa future planning, sa pagbabudget. So, everything was parang sorted na for us. We had yung mga typical na educational plan, life plan, death plan, even yung funeral namin, parang lahat sorted. So, si Mami ang nagpa-plancha talaga. Si Opo. Mami talaga yung talagang nagpre-prepare ng lahat ng bagay Yes. for all of you. Anong nakikita ni Kisha 5 years from now? Ako, 5 years from now, I hope settled na sila. I hope na, syempre, si Daddy hindi na po siya magtatrabaho by then. I hope to provide for them. Parang, ako naman, this time. Any message naman sa mga, sabihin na natin gustong mag-abroad, gustong iniisip na natatakot, or sabihin na natin, ano siguro yung pinaka-tip na gusto mong ibigay sa kanila? Siguro ako ang realization ko is that sana ginawa ko siya ng mas maaga. Yung mas bata pa ako. Pero I guess, depende lang din po yung timing eh. Minsan kasi kailangan mo muna maging mature bago ka bago mo ma-feel na okay, I'm ready to do something. Mahirap din yung pipilitin mo eh. You have to try and you have to be parang 100% ibigay mo dun sa goal mo.
Maraming salamat sa iyo. Of course, we have Keisha Pascual. Thank you and good luck and God bless you. Thank you, Mare. Thank you. Lahat ng ating mga kamarino, welcome to Yan ang Marino. Ngayong araw na ito makakasama natin si Kyle Pascual. Dahil isang marino, anak ng marino, at talaga namang siguro lahat ata ng nasa pamilya niya ay OFW na. Kaya kilalanin natin si Kyle Pascual. Magandang araw sa iyo, Kyle. Magandang araw din po. Okay, alam mo, nung nandun ako sa loob ng Star Navigator ng Sardine Princess, nakita ko ang iyong papa, no? Siya ang pinaka-head ng housekeeping ng Star Navigator. Nakakakuha dahil mahigit 3 dekada siya ang nagtatrabaho bilang seafarer. Kamusta si Papa as a seafarer? Kamusta ang relasyon ninyo? Sabi nila pag seaman, hindi mo masyado makita yung family mo. Pero nung nag-seaman nga ako since napupunta kami sa parehong barko, para mas madalas pa kami magkita ngayon. Pero ikaw, alam mo na seafarer ang tatay mo. Hindi ka ba nangungulila pagka birthday mo, graduation, wala siya, ganyan? Ay, hindi naman po. Nasanay lang siguro kasi tagal na nga. Siguro mas na-realize ko lang na nawawala siya nung nagkaisip na. Pero syempre nung bata, hindi ko naiisip yung mga ganung bagay. So, lagi ang kasama mo, mama mo, saka kapatid mo, bilang bunso. Ako po. Eh, bakit naman ikaw ay nagmarino rin? Eh, alam mo na nga, laging wala ang papa, tapos nagmarino ka pa. Di kawawa naman nanay mo, isa na lang. Pati si Keisha, nandoon na rin sa New Zealand. Isa na lang siya dito. Masarap din naman po magmarino kasi mas malaki nga yung pera compare dito sa Pinas. Tapos ang gusto ko rin sa marino is pag nakabakasyon ako, bakasyon talaga eh. Hindi katulad ng pag office worker ka sa Pinas, Saturday, Sunday lang, tapos pasok na naman. Ano ba yung naging course mo? DS Marine Transportation po. So, ano yung ginagawa mo dito sa loob ng barko pag nandun ka? Mostly po sa maintenance kami, sa mga cleaning, sa mga repairs, mga ganun po, sa open areas. Minsan po na-assign din kami sa navigation na part. Ano ang communication yung mag-anak? Tatay mo, ikaw, si Keisha, sa mama mo, paano na? Ngayon po may kami, family na group chat. Kaya medyo... lang sa group chat, okay. Opo. Nag-group chat din ba kayo? Opo. At pang ilang kontrata mo na itong pagpapamuli? Madami-dami na rin po eh. Mga 7 na ata, 8. Ano nang naipon ni Kyle? Puro pera lang. Tago lang muna. Just in case lang po na may emergency. Mahirap kasi yung may biglang magkasakit or aksidente, something, para lang may makuha. Tsaka sa seaman din, hindi namin lang, baka biglang yung 2 months na vacation, baka maging 3 months, 5 months. Nag-enjoy ka ba sa pagiging seafarer? Masaya din naman po mag-seafarer. Lalo na pag mabait yung mga kasama. Hindi ka ba natatakot sa dami ng mga nangyayari ngayon sa seafaring industry? Like, for example, mga sakit. Pero yung mga sakit, sana maiwasan. Malinis naman po yung barko namin. Maraming mga safety protocols po. Pag talagang, ito na yung intended mo na maging trabaho mo for the next 10 years of your life. Malamang po. Baka gumaya din ako sa tatay ko ng retirement na. Wow! Ikaw ba ay na-inspire ka ba sa tatay mo para maging seafarer ka? Hindi naman po. Nag-suggest lang sila sa akin kung gusto ko raw mag-seaman. Sabi ko, sige. Po. Yung parents ko po. At nagustuhan mo naman? Nagustuhan ko naman po. So ano naman yung masasabi mo sa 3 kayong nasa iba't ibang panig ng mundo? Relax lang, makauwi din po. Alright, so good luck sa iyong biyahe at God bless you on your trip, ha? Ako si Kyle Pascual, yan ang Marino. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso.